mananatili sa iyong piling, sambahin ka. Kung di mananatili sa iyong piling, sumpungan piling. Okay, magandang umaga po. Good morning everyone. Salamat po. Muli, nandito po ang ibang lingkod para sa ating gawain Morning Prayer with Jesus. Samahan po niyo ako sa loob ng kalahating oras sa ating pong pagsasapawid sa programa ito. Tunay nga po na sa ating patuloy na pagsama-sama, ano man ang ating mga panalangin, ay ito po ay tutugunin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tunay nga po na ang salita ng Diyos ay patuloy na hindi nagbabago. Kung anuman kanyang sinabi ay nagkakaroon po ng katuparan. Kaya salamat po ng marami. Bago po tayo tuluyan sa ating pong gawain ito, tayo po ay darako sa pambungad na panalangin. Hallelujah, thank you Jesus. Purihin ka o Diyos. Luwalatiin ang iyong pangalan. Your name is high and lifted up, O God. Sana in the highest. Dakilang Ama, salamat po sa umagang ito. Muli, nandito po ang iyong mga anak, ang iyong lingkod, patuloy na lumalapit sa iyong trono na mahabagin. Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sapagkat nandito naman kami, binigyan mo ng panibagong lakas, panibagong umaga, Panginoon, upang minsan papurihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa aming pong gawain, sa oras nito, samahan po niyo kami. We ask the filling and the guidance of the Holy Spirit. Lord, we ask continuously the love of Jesus Christ. Patuloy kang sumama sa amin at patuloy kang magbigay ng kalayaan sa oras na ito. Magbigay ng kapayapaang kagalakan, kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman, Panginoon. Spiritual, physical, emotional. Father God, thank you so much. Tunay nga po napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Lalo na po sa lahat ng nakatunghay sa oras na ito, Panginoon, nakasama ko. Mga kapatiran, sama sila naroon, Luzon, Visaya, Mindanao, maging nasa ibang bansa, Panginoon. Bless everyone of us, O Father God. Thank you so much. We give you all the glory and honor. We worship you, God. We glorify your name. In the mighty name of Jesus Christ, this is all our prayer. Amen and amen. Okay, salamat ng marami po mga giliw na sumusubaybay sa ating pong programa na ito. Tunay nga po na sa Diyos ay mapanatag po tayo, no? Kasi ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Okay? Salamat po kay Sister Cleric to, no? Patuloy na nangunguna na sa gawain kasama po natin si Nanay Baby. Salamat din ang Bida at saka Adja, no, Kubilya. Maraming mga baby binibigay sa akin si Lord na mga talagang sila po ay sumusuporta sa kanilang pastor, no? Malayo nga lang yung dalawang baby, no? Iba ay nasa Tondo. Okay, yung iba ay taga Antipolo. Okay, salamat po, no? Good morning po sa lahat na ngayon ay kasama ko. Bago tayo tuluyan sa ating pong sharing, no, sa ating usapan, tayo muna ay magbabasa ng Word of God, no? Ang sabi po dito sa Bible, sa aklat po ng
2 Peter, pangalawang Pedro, 2 Peter chapter 3, no? Ito po yung ating text sa pagpupulayan ngayong umaga. Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay? Ito po ang salita ng ating pong Panginoon ngayon, no? Sa pamagitan po sulat Apostol Pedro, no? Chapter 3 mula sa verse 9. Purihin po ang salita ng Diyos. Okay? Salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na paalaala sa atin, no? Kung wala ang salita ng Diyos, no, tayo po ay mahina. So ang ating kalakasan ay patuloy na salita ng ating po Panginoon. Okay? Ngayon po, bakit nasabi po ni Apostol Pedro, no, yung mga ganitong bagay? Kasi sa mga kapanahunan, no, na ito, no, madaming mga tao na wala ng time, no, sa Panginoon, no. Ang time po nila ay puro na lang sa sanlibutan. Kaya ang paalaala ni Apostol Pedro na huwag nating kalilimutan, no, na tayo ay patuloy na lalapit sa Diyos at magsisi, no, sa ating mga kasalanan. Kasi madami tayong nagagawang mali kaysa tama. Okay? Pag itaas po natin, sabi po dito sa verse 8, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw, no? Ang 1,000 years sa Bible, ang 1,000 years, no, sa atin ay isang araw lang sa Diyos, no? Mga tao masyadong bilang na bilang yung kanilang paglilingkod sa Diyos, no? Matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. Original yata ako diyan, no? Ilang taon na ako. Kaya dahil diyan minsan nag-aaway-away pa, no? Ako yung priority kasi mas matagal na ako. Pero sa Panginoon, alam niyo ba? Yung 1,000 taon pala, no? Isang araw lang sa Panginoon. So wala tayong pagmamalaki na matagal na paglilingkod. Bakit? Pag binilang mo, nakailang libong taon ka na ba sa paglilingkod? Sa Panginoon, isang araw pa lang ang bilang nito. Kaya tunay nga na sa buhay po natin wala tayong may pagmamalaki sa Diyos, no? Kung gaano na tayo katagal, no? Gaano na po tayo ka original na naglilingkod, ang importante sa atin noon man o ngayon, ang importante sa atin patuloy tayong maglingkod sa Diyos na mayroon pong katapatan. Amen? Patuloy ito maglingkod sa Diyos na wala tayong ipinagmamalaki, sapagkat, diba, sabi po ng ating message last Sunday, dapat tayo ay maging mapagpakumbaba, humble, no? Maging humble po tayo. Bakit po? Kasi sabi ng Matthew chapter 5, mapalad ang mga taong mapagpakumbaba, no? Sapagkat makikita nila ang kaharian ng Diyos.
Kailangan tayo humble. Hindi tayo mapagmataas. Humbleness spirit, no? Ito din po ang patuloy na makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Diba sabi ng Lord, pag nagpapakumbaba ka, itataas ka niya, no? So humble lang tayo, no? Huwag nating gayahin yung iba. Gusto nilang mataas sila, no? Lalo na kapag may mga kapangyarihan. Okay? Gayahin natin si Jesus. Bagamat siya'y Diyos, sabi ng Bible, no, anak ng Diyos, ngunit hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao upang abutin ang bawat isa sa atin, no. Pero mo para maabot tayo at magkaroon tayo ng kaligtasan, He humble Himself. Pakumbaba siya. Ang reason lang upang tayo po ay maabot, no. Minsan ang hirap umabot sa tao. Pero kung gugustuhin natin, talagang magagawa natin 'yun. So nasa sa atin po 'yan, no, mga kapatid. Okay? Nasa atin ang pag-abot, nasa atin po ang desisyon, no? Kung gugustuhin po natin, 'yan po ay mangyayari. So, ang paalala po sa atin ay, no, tayo po ay patuloy na lalapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran doon sa ating pong mga nagagawang kasalanan sa araw-araw, no? At ang Diyos naman ay nangako na tayo ay Kanya pong patatawarin, no? At tayo po ay Kanyang tutulungan. Okay? Sabi niya po dito sa verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. No? Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kaligtasan o ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa pagdating ng init o sa matinding init, no? Ito po yung tinatawag po nating last days, huling araw, no? Heaven and earth will pass away, but my word will never pass, no? Itong ating kinaroroonan ngayon ay meron po itong katapusan, no? Ang ating paninirahan sa lugar na ito ay pansamantala lamang. So ang paalaala ni Apostol Pedro sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Sikapin natin na makapamuhay na makadiyos habang hindi pa nadating ang Panginoon, habang hindi pa nangyayari, no, ang mga bagay na ito, na ang mundo ay magugunaw, no, sa pagpaparito ng ating pong Panginoon. So mga minamahal, giliw kong sumusubaybay, no, ang ating pong panahon sa mundong ito ay pansamantala lang, no? Huwag tayo masyadong nakadikit sa mundong ito. Let's have more time in the Lord. Let's have more time in the church. Minsan, linggo na nga lang tayo nakakarating sa church. Minsan, late pa tayo. No?
gawain natin, alas 10. Darating tayo, 10:30. Minsan maaga ka na nga, late ka na dumating, uuwi ka pa maaga. No, di ba ganun? So, paalaala ni Apostol Pedro, pagsisihan natin yung mga ganitong nangyayari sa buhay natin. Sikapin natin na makapagsisi at magbalik loob tayo sa Panginoon, no? Ayusin natin yung ating relationship sa Kanya. Ayusin natin yung ating pagsamba sa Diyos, yung ating paglilingkod. Dahil pagdating ng time, no, na tayo ay kukunin na ng Diyos, baka magsisi na tayo. Bakit? Sabihin, tanungin sa'yo, ano po yung ginawa mo sa lupa? Lord, busy ako sa paglalaro. No? So, ganun po ang nangyayari sa buhay natin. Kaya mga giliw na sumusubaybay, muli tayong pinapalalahanan ng ating Panginoon. Una, ayusin natin yung ating sarili, yung ating relationship sa Diyos. Paano na tayo? Kumusta na tayo? No? Tayo po ba ay namumuhay, naglilingkod ng naayon sa Kanyang kalooban? No? Ang ating bumpang buhay ay talagang binibigyan natin ng pansin ng Diyos. Okay? So yun po yung pamamaraan, no? Pag bago dumating man ang ating Diyos na buhay, nakaprepared na po tayo, no? Kasi ang sabi ng Bible, matutupok, no? Ang lahat ng bagay katulad ng buwan, araw, no? Sabi din ng Matthew, no? Nangyari na po yung mga pangyari, no? Sinabi ng Bible na ang bansa maglalaban-laban sa bansa, no? Ang mga tao maglalaban-laban, ang darating ang lindol, darating ang mga pagsubok, no? Bagyo, unos, pagsabog ng bulkan, lahat po yan, no, dadating. So, anong mangyari sa atin kapag tayo po ay hindi prepared? No? Pag tayo po ay wala, patumpik-tumpik lang sa paglilingkod natin sa Diyos. So, kailangan, tayo, well prepared kung sa nag-a-apply pa ng trabaho, dapat nakahanda ka. No? Bago ka interviewin, dapat nakaprepare ka na kung ano ang sasagot mo. No? Baka ganito ang tatanong, so handa po tayo para mayroon tayong maisagot. Ganon din po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita, na tayo ay dapat maging handa sa pagsagot kanino man na magtatanong sa atin patungkol sa ating paglilingkod sa salita ng Diyos. So, yan po ang kailangan po natin, mga giliw na sumusubaybay. Huwag nating hayaan na tayong mga nilikha ng Diyos, no, ay patuloy na magkaroon ng problema. Kundi na tayo mga nilikha na anak ng Diyos, ma-enjoy po natin yung paglikha ng Diyos sa atin, no? Kasi nilikha tayo ng Diyos na perfect. Pero mo sabi ng Bible, Genesis chapter 1 verse 28, no? Ang tao nilikha niya ayon sa kanyang wangis. No? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Nilikha bilang lalaki at babae. We are perfect na nilikha ng Diyos. No, pagwangis tayo ng Panginoon, kapag tayo ay kawangis ng Diyos, ibig sabihin perfect tayo. No? Ang tao ay walang bahid ng kasalanan, karumihan. Pero dahil ang tao ay nadaya ng kaaway ni Satan, no? Ang tao na perfect, ang tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan, dahil nadaya, na-deceive, nagkaroon ng problema, no? Na ang layunin ng Diyos na makasama niya ang tao na kanyang nilikha,
Pero dahil ang tao po ay nadaya, nagka-problema, no? Ang magandang relationship ng tao at saka Diyos, nagka-problema. Ang tao po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya tingnan nyo po, kahit anong tawag ng tao sa Diyos, hindi marinig ng Diyos. Bakit? Nahiwalay po ang tao sa Diyos. Kaya sayang po ang binigay sa atin ng Diyos na opportunity, no? Bilang mga anak ng Diyos, bilang nilikha ng Diyos na perfect. Nagkaroon ng problema dahil mas pinakinggan natin ang salita ng demonyo kaysa salita ng Diyos. Di ba sa panahon na ito? Mas mabilis pumunta sa mga gawain na makamundo kaysa gawain na makadiyos. Bakit po? Kasi ang mga tao ay nahiwalay nga sa Diyos. So pasalamat tayo sa Diyos na kahit anong mangyari, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya ang Diyos ay gumagamit ng kanyang mga lingkod upang tayo ay abutin at muling ipalaala sa atin na tayo ay mahal ng Diyos. Tayo ay gusto ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan, kagalakan at kaligtasan. So kailangan natin patuloy na marinig ang salita ng Diyos. So anong sabi ng Bible, no? Sabi ng Panginoon, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except by me. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, sa pamamagitan ng pagmamahal ng Diyos, gusto niyang ibalik tayo maayos. No? Walang ibang paraan, walang ibang daan kundi si Jesus lang. There's no other way except Jesus. No? If there's no Jesus, we have no salvation. So mga nanay, mga tatay na nakikinig sa oras na ito, sikapin natin, nasabi ni Apostol Pedro, na tayo po yung mga makapagsisi sa ating mga kasalanan, no? Upang sa pagdating ng ating pong Panginoon ay nakahanda po tayo. Makasama po tayo sa buhay na walang hanggan. Okay? Ito po yung patuloy na paalaala sa atin upang tayo po ay mamuhay na mayroong pong kagalakan, no? Mamuhay na mayroong kapayapaan, mamuhay na mayroong pong tagumpay, no? Kagalakan, kapayapaan at tagumpay, no? Ito po ang gustong buhay na ibigay sa atin ng Diyos. Patuloy natin sinishare yung John chapter 10 verse 10. Siya ay pumarito upang magbigay ng buhay, buhay na masagana at kasyasya. Hindi katulad ni Satan na siya ay pumarito pang magnakaw, magwasak at pumatay. No? Ngunit ang anak ng Diyos ay pumarito pang magbigay ng buhay, buhay na masagana at buhay na kasyasya. Mga nanay, mga tatay, marahil sa oras na ito, may kanya-kanya po tayong problema. May kanya-kanya po tayong suliranin. Ngunit patuloy na tayo inaanyayahan ng Diyos. Gaano mang kabigat ang ating mga problema, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan ng iyong pasanin at kay aking pagpapahingahin. Ito po yung promises ng Lord. No? Whatever problem we have, Jesus Christ is only the solution of everything. We have Jesus the solution. So ano pong gagawin natin? Ang sabi ng Bible, come unto Him. Lumapit tayo sa Kanya. No? Kung tayo po ilalapit sa Diyos, lalapit, no, sa Panginoong Jesus, hindi tayo mabibigo. No? Kundi tayo po ay patuloy na makakaranas ng kapayapaan at kagalakan, katugunan sa ating pong mga panalangin. Okay? Salamat po ng marami mga kapatid. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin na. No? Tulog na yung ating operator. Tayo po ay darako sa ating pong panalangin. No? At sama-sama po tayong mananalangin sa oras na ito. Tunay nga po na walang imposible kay Lord. Tayo po ay patuloy na magkakaroon ng katugunan sa Diyos. Okay? Sige po, no? Sabayan po niyo ako sa prayer at
magtiwala tayo sa buhay na Diyos. Ang Diyos ay katugunan sa ating mga panalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, nandito po ang iyong mga anak, sama-sama po kaming lumalapit sa iyo. Ama, sa lahat po na may karamdaman sa oras na ito, Father God, ngayon pa lamang, pinapasalamatan na po namin ang kumpletong kagalingan. Mula ulo hanggang talampakan. Thank you so much. Hallelujah. Whatever sickness and diseases right now, be healed in the mighty name of Jesus Christ. Through the word of God that we heard today, truly that we healed also physically, O God, whatever our sickness and diseases. Hallelujah. Even it is cancer, heart disease. Hallelujah. Nothing is impossible to God. Receive your healing right now. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Anumang klaseng sakit, karamdaman, mayroon pong bawat isa. Salamat sa oras na ito, tinatas din po namin, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat na dinadialysis, katulad ni Sir Bibi Ampida, galing mo siya, Panginoon. Hallelujah. Thank you for the complete healing of our elder Risty Panganiban, Panginoon. Hallelujah. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid na ngayon ay kasama ito sa panalangin. Emonina Melchor, kay Felicidad Melchor, Panginoon, bless them. In the mighty name of Jesus, Melchor family, Panginoon. Brother Junjun, bless them, O God, ang kanyang buong sambahayan. Hallelujah. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang pag-ibig nyo ay para sa lahat. Pagpalain nyo rin po ngayon, mga tao na ngailangan, physically, Panginoon, materially and spiritually, Father God. Salamat po, at pagpalain nyo po yung gawain po namin sa mga kapulisan sa oras na ito, Panginoon. Ang Teresa Ibiki na siyang mag-held ng gawain, meeting sa oras na ito. Sa pamagitan din po ni Pastor Edwin na siyang speaker, Panginoon. Bless you po, Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa pamumuno ni Sister Bang, Panginoon. Salamat po, Diyos. Tinataas ko po ang gawain ngayong 8:30, Panginoon. Salamat po ng marami. Pagpalain nyo rin po yung aming mga gawain sa church. Mula linggo hanggang Sabado, Panginoon. Sa aming worship service, sa aming Bible studies, sa mga gawain para sa kabataan, sa music ministry. Bless nyo po, Panginoon, ang bawat gawain. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat kapatiran na patuloy na tapat naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Lalo na po yung aking mga leaders, Lord. Maging sa Teresa, Mr. Annalyn, Mr. Claire, Sir Jing. Hallelujah. Sir G, Lord, ibalik mo, Panginoon, ang dating kasiglahan ng gawain. Magawa po namin ang dati po, Diyos. Hallelujah. Aming mga overnight, don't watch, Panginoon, mga Bible studies, O God. Hallelujah. Alisin niyo lang po, Panginoong hadlang na pandemic in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Alam po namin, O Diyos, walang imposible sa inyo. Sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa iyong gabay, sa iyong patnubay, Panginoon, sa aming mga buhay. Kayo po ang Diyos na hindi nagbabago, Diyos noon, ngayon at magpakailanman. So, salamat o Diyos. Ang mga kapatiran na ngayon ay kasama ko. Si Rex Lisa Palincia, Panginoon, bless him, O God. Siya po ay kasama ngayon, nanonood. Pagpalain mo siya, Panginoon. Hallelujah. Ano man po ang kanyang panalangin, ikaw ang Diyos ang katugunan. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa aming mga
kababayan na ngayon ay kasama po, O Diyos, maging aming bansa. Dalayan po namin. Pagpalain niyo po, bigyan ng kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Pagpalain niyo ang aming mahal na Presidente, O Diyos. Hallelujah, mula sa Kanya, sa Presidente, Vice President, mga Senador at Congressman, hanggang sa aming mga Mayor, mga konsihal at mga kapitan, Panginoon. Bless niyo po, Diyos. Salamat po ng marami at alam po namin walang imposible sa inyo. Aming mga kapulisan, patuloy mo ingatan, pagpalain, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ang aming mga leader, Panginoon, sa spiritual, iba't ibang religion, tinatas ko rin po sila, O Diyos. Nanawa magkaisa po kaming manalangin, magkaisa po kaming tumawag sa iyo, magkaisa po namin i-share ang gospel sa bawat isa upang lahat ay magkaroon ng kaligtasan, maranasan po ang buhay na walang hanggan. Father God, hindi po kami dapat magkaroon ng away-away, kundi dapat magkaisa po kami dahil isa lang ang Diyos sa aming tinatas, Panginoong Hesong Kristo. Father God, thank you so much sa katugunan sa aming mga dalangin sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Hallelujah. Thank you sa mga leaders ko, leaders dito sa Antipolo, Panginoon. Kila Nanay Bibi Adia, Melindez family, Lico, O God, bless them. Hallelujah. Maging ang Crisostomo family, Panginoon. Bless po sila. Sister Cynthia, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po. Si Amitel, Ameline, Lord, bless po, O Diyos, sa mga kapatid na ito. Sila Joker, Panginoon. Si Arwin, Lord, bless. Nawa patuloy na magbalik loob sa iyo, Diyos. Hallelujah. Paglilingkod, Panginoon. Hallelujah. Ang maging aking mga mahal sa buhay, aking pamilya. Pagpalain niyo rin po yung aking mga anak. Mga kamag-anak sa probinsya, O God, mga Kabod family, bless them, Lord. Nawa kung paano ako nakakilala sa iyo, ganon din po sila, Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, Father God, sa oras na ito. Tunay nga po, nagpapasalamat kami sa katugunan sa aming mga dalangin na sa pamagitan pa lamang ng iyong salita na aming mapakinggan, karoon na po kami ng katugunan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sapagkat patuloy kaming sama-samang naglilingkod sa inyo, lalo na po kaming mga pastor, Pastor Julius, Pastor Sammy, Pastor Alex, Pastor Jess, Mualia, Pastor PJ, yung abang lingkod, Panginoon. Lahat ng mga pastor na kaibigan ko sa ATM, bless every one of us, O God. Use us in your kingdom, Panginoon. Hallelujah. Patuloy magkaisa upang ma-share ang gospel, Panginoon. Thank you so much. Salamat po, Ama. Salamat po, Holy Spirit. Thank you for the love of Jesus Christ. And this is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, maraming salamat po mga giliw na sumusubaybay sa ating gawain, no? The prayer morning with Jesus, no? Salamat po, no, kay Sister Claire, Sister Elizabeth Adja, kay Rex, Panginoon, Palencia, Lisa Palencia, nanonood po, no? Good morning din po, no? Salamat po sa lahat na sumusubaybay sa ating programa na ito, maging nasa ibang bansa, no? Salamat po kay Belisa, no? Patuloy din siyang nakasubaybay. Tunay po na ang Diyos ay buhay upang kayo po'y pagpalain. Sa lahat ng mga taga-tundo, nakasama ni Sister Baby Ampida, no? Kanyang mga kapitbahay lahat dyan. God bless, no, sa kanyang pamilya. Okay? Di man po natin hukayin, susukatin talagang ang oras po ay dahan-dahan, no? So, tapos na po tayo sa ating gawain, no? Sumubra po tayo. At hanggang dito na lang, hanggang bukas uli sa ating programa ito, Morning Prayer with Jesus. Ito pong lingkod, Pastor Chris Pabon, na nagsasabi, ang Diyos, pag tayo tumawag sa Kanya, Siya ay tumutugon. God bless po.